Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo naming nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. Gayun din dyan sa Zamboanga City na nakikinig naman via 1116 DXAS Radio Comunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin naman sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa 1197 DXFE Davao, maging sa mga naririto sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Atty. Jeremiah Belica at ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po'y napakikinggan at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV ay nakikipagtulungan po ang atin pong himpilan. At sinasamahan din tayo ngayon ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer, ang ating ProdTech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Jong Perez, Angelica Kalayag at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Ngayon tayo ay bumabati rin sa mga nagpadala ng kanilang mensahe sa Facebook page natin. Happy listening kay Annalyn, Anang Gelyama Perote, gayon din kay Giovanni Lamprea, kay Macon Balmes Agnir, kay Almond Swing, hello Mon, ayan, kay Violeta Malabanan, sabi niya, good morning po, palagi ako nakikinig sa radyo sa inyo ni Atty. Belica at Atty. Gonzales tuwing Sabado po. God bless your program po. Maraming salamat. Gayon din kay Cynthia Zavala Chavez Valencia who says, have a blessed day. Tabas ng Batas, listening here in San Jose del Monte, Bulacan. Chris Rivera says, good morning po sa inyong lahat. Lagi akong nakikinig sa radio from Pandi, Bulacan. Gayon din si Pining Ibreo Tabing says, good morning po sa ating lahat. Thank you, Lord. Amen. Wow! So bumabati rin sa atin si Rosenda Lacorte, si Bong Managa, si Jonathan Casipit, si Ludina Bengson, at sabi naman ni Ocampo Miguel Mila, blessed morning attorneys watching from Santa Ignacia, Tarlac. Yan. At sabi rin ni Nora Conchela, good morning po, Tabas ng Batas, thank you and God bless po. Keep safe. Sabi naman ni Mayen Damian, watching mga attorneys, thank you as always and God bless you and your program. Daming mga emoji pa, no? And, oo. Talagang, at siyempre, no? And sabi ni Rosemary Estacio, marami pong salamat patuloy na pagpalain, ingatan at gabayan ang bumubuo ng Tabas ng Batas at DZAS. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. So, kaagapay kung meron po kayong mensahe o nais po ninyong ibahagi ang istorya kung paano nakatulong sa inyo ang programang Tabas ng Batas, ay maaari po ninyong ito sa aming ipadala sa aming Facebook page na Tabas ng Batas, FEBC, o kaya naman ay mag-iwan kayo ng comment dito sa ating Facebook video ngayon na inyong pinapanood, no? At sa puntong ito naman ay nais nating pasalamatan, attorney, ang lahat ng ating mga kaagapay na patuloy nating nakaka-partner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at inyo pong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo.
At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo, maaari po kayong mag-message sa FEBC or sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin ang donatenow.febc.ph. One word po yan, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pang mga detalye. Okay? So, bago tayo magsimula ng ating mga diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan muna po tayo. Ito po ay mula sa Mateo chapter 5 verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Kayo po ay aming inaanyayahan ng makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung meron kayong katanungan, maaari po ninyong ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating unang segment, ang Punto per Punto. Tabas ng Batas! Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow 702 DZAS FEBC Radio TV sa Spotify. 702 DZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa Tabas ng Batas. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Attorney Jeremiah, ano ba ang ating pag-uusapan na batas dito sa ating unang segment na Punto por Punto? Nako, tuloy-tuloy pa rin, Attorney, yung ating discussion sa patungkol naman sa ownership. No? Ito ay patungkol sa ano ba ang mga rights included in ownership? What are the rights included in ownership? Ito po ay sabi ho ng ating New Civil Code of the Philippines. Bagamat kailan ba yung New Civil Code na lathala? 1950, Attorney. Pero new pa din siya nung panahon na yan. Ano? Oo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, New Civil Code pa rin. Pero ang sabi ng Article 428, the owner has the right to enjoy and dispose a thing without other limitation than those established by law. The owner has also a right of action against the holder and possessor of the thing in order to recover it. Yan po sabi ng Article 428 ng ating New Civil Code. Attorney, mahalaga ito kasi minsan kapag ikaw pala ay may-ari, meron palang mga nakapaloob. Ang tawag ko dyan is bundle of rights na nakasama at nakabalunbon sa right o general or more powerful right mo of ownership. So, ano-ano ba ang mga rights nakasama kapag ikaw ang may-ari ng property? Una, at napakaganda nitong diskusyon na to kasi, at pakitake note niyo ito kasi ang dami natin tinatanggap at attorney ng mga katanungan na patungkol sa lupa at marami rights lang yung meron sila. Di ba? Ito naman, rights ng owner. Bakit napakahalaga na maunawaan po natin ito kasi as we distinguish from right of possession lang. Ito, ownership ito. Ayan. Tama yan. Kasi maraming
sinasabi na meron po kasi kaming rights doon. So, kaya lagi natin na pag-uusapan, attorney, minsan pag tinatanong, ano ho bang karapatan na, kasi Yes. inamana sa akin yung rights. Ang lagi namin tinatanong ni Attorney Chona, yung magulang niyo po ba ang may-ari o yung binilhan niyo po ba ang may-ari? Ay, sila ho ang may rights. Ano ho bang right yan? So, kaya Yes. pala natin tinatanong yan, attorney, kasi ang right to ownership ay may several na mga rights na kapaloob dyan. Ano? Una, yung tinatawag na jus possessendi. Naku, malalim. Ibig sabihin to, the right to possess. Ano? Pangalawa, yung jus ottendi. No? Mga Roman words yan. Yung the right to use and to enjoy. Yung pangatlo, yung jus fruendi, the right to the fruits. No? And yung jus accesionis, or the right to the accessories, yung mga nakakabit. Ano? And the jus abutendi, or the right to consume the thing by its use. At number 6, yung jus dispossessendi, or yung right to dispose and to alienate. At yung number 7, yung jus vindicandi, or to right to vindicate or recover kung sakaling nawala sa iyo. So pag sinabi yung una natin na sinabi, no, yung right to possess, ito yung karapatan po natin to possess the right to hold a thing or enjoy a right. No? So kung sino ho may-ari, kadalasan kasama rin yun na may karapatan ka din na hawakan at i-enjoy din yung hinahawakan mong property or karapatan. No? Kasama rin dyan, attorney, yung tinatawag na right to use and to enjoy. So ito naman, ang right na to necessarily includes the right to transform and the right to exclude any person from the enjoyment and disposal thereof. Ibig sabihin, pwede mong wag ipagamit sa iba kung ikaw ang siyang may-ari. Ano? Ngayon, yung pangatlo, yung right to receive the fruits and accessories. Ito naman yung tinatawag na ang karapatan mo bilang may-ari ay binibigyan ka rin ng karapatan by accession sa lahat ng mga produce. Ibig sabihin may karapatan ka dun sa mga nakukuha mo at pinuproduce ng lupa na iyong pagmamayari. Or yung mga incorporated o naka-attach dun sa iyong property, either naturally or artificially. Ayan, mahalaga yan. At kaya kung tatanungin, ako may-ari ng lupa na to, paano yung puno? Nakatanim sa lupa ko yan, so akin yan. Kung meron kang nakitang building dyan na nakatayo, most probably, ito po ay doon din sa may-ari. Kasama po yan. Ano po? Maliban na lang kung mapatunayan po na hindi ho pala sa inyo. No? Ibang usapan ho yan. Ano? May builder in good faith, builder in bad faith, and so on and so forth. Kasama rin doon sa right of an owner is yung right to consume. Ito yung tinatawag, attorney, na jus abutendi. Ito yung ibig sabihin na ang may-ari ay meron siyang karapatan na ubusin. Kung ito po ay, for example, siya po ay may-ari ng pagkain, siya may-ari ng pera, siya ang may-ari ng gasolina, meron ho siyang karapatang gamitin at ubusin ito kung kinakailangan hanggang ito ay ma-extinguish na tinatawag. At yung tinatawag na right to dispose or alienate. Ito naman, ang may-ari ang meron siyang karapatan na ibenta, i-donate, no, partially or wholly without transferring ownership. Pwede rin pala yun, attorney, no? Pwede mo rin pala siyang ilayo sa iyo o paggamit sa iba ang isang property nang hindi mo naman ipinamimigay, no? Ito rin yung tinatawag na minsan i-mortgage or i-pledge, yung isangla, no? So iyan ho ang ilang sa mga karapatan. At yung panghuli, yung right to vindicate, ibig sabihin ibalik sa iyo yung possession. Kadalasan ito yung nakikita natin sa mga kaso na fina-file na cases for ejectment, cases na yung meron tinatawag dyan
attorney na action publicana, yung right na to recover possession, Yes. and so on and so forth. Dahil ini-establish mo na ikaw ang merong karapatan to possess the property. So, Dahil ikaw ang may-ari. dahil ikaw ang may-ari. Oo. Pero, kaya nga po, kanina sinasabi namin lagi ni Attorney Chona, na ang right of ownership ay pwede mo ring tingi-tingiin na ibenta o ipahiram yung mga sub-rights mo. For example, ikaw bilang may-ari, pwede mong ipagkakitaan yung use ng property sa ibang tao without necessarily giving them the ownership. Anong example na to? Yes. Pinaparentahan mo yung Yan. iyong kotse, yung iyong bahay, so on and so forth. So, yung right to possession po ng property and to use it, binabayaran ka nung nagre-renta sa iyo. Pero hindi mo naman ibinibigay ang karapatan. Meron din tinatawag at na yung tinatawag na use of rock, no? Yung right, pinibigyan mo ng karapatan ng iba na to use your property and to enjoy the fruits. Enjoy, yes. Pero bandang huli, pagkatapos nung iyong pahintulot na yan at natapos ang iyong kontrata, kung may contract kayo of use of term, rock, oo. yes, babalik ulit dun sa original na owner. Kaya nga, attorney, which now brings us back to our, siguro yung ating paalala na muli sa salita ng Diyos. Attorney, no, lagi nating ibinabalik yan. Ano, sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. He may confirm His covenant that He swore to your fathers as it is this day. Tandaan po natin na lagi ko natin ang anuman ang meron tayo, ito'y isang pagkakatiwala lamang ng Panginoon sa atin. If you were able to buy or purchase the property, kaya ikaw na po ang merong pagmamay-ari niyan, tandaan ho natin na katulad ho ng aming pinapaliwanag na ang tunay na may-ari ang siyang magbibigay sulit tayo sa tunay na may-ari, which is ang ating Panginoon. Kaya nga, yung ating pagbibigay ng ating ikapo, pagbibigay ng ating mga offering, is a recognition na kung ano man ang ownership natin dito sa lupa, ay isa lamang pahintulot at isa lamang pagkakatiwala ng tunay na may-ari sa atin. So, ultimately, lahat ng mga sinabi natin ng mga rights ay pwede rin ho nating sabihin na si Lord talaga ang meron talaga nung mga rights of ownership over our properties. Yes, yes. Ayan, kaya po napakahalaga na malaman po natin itong mga bagay na ito at binigyan din tayo ni Attorney Jeremiah ng basihan mula sa salita ng Diyos noong karapatan na ito na ipinagkakalob sa atin ngayon ng ating batas. Kaya nawa po naunawaan natin na pag sinabi palang may-ari, baka sama pala nito itong mga enumerate na mga kalakip din na karapatan doon sa pagmamay-ari mo ng isang ari-arian. Kaya maraming salamat, Attorney Jeremiah, sa iyong pagkakadiscuss ng malinaw ng batas na yan. Opo, kaya salamat, Attorney. Kaya sa ating pagbabalik, abangan naman ang akala at panukala ng ating pinakamamahal na Attorney Chona Gonzales para malaman ho natin ang mga bagong panukalang batas. Kaya tutok lamang po kayo dito sa ating programang Tabas ng Batas. Babalik kami mga kaagapay. Tabas ng Batas! We are MobiMates. We are MobiMates. We are MobiMates. Mobilizing many more towards a deeper involvement in God's heart for the nations. MobiMates, Sabado alas 10:30 hanggang alas 11 ng gabi sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah
Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. Nasa pangalawang segment na kaagad tayo, ang akala at panukala. At bigyan daan natin minsan pa ang isa na namang napapanahon na panukalang batas. At ito ang Senate Bill 1310 o ang Subscriber Identity Module Registration Act. SIM Registration Act po ito. So, familiar tayo SIM, di ba? SIM card, ganyan. Ito po ay Subscriber Identity Module pala, ang ibig sabihin ng SIM. So, tingnan natin, ang explanatory note, no less than the Senate President, Mig Zubiri, ang nag-file ng isang version. At tingnan natin yung kanyang explanatory note. Sabi niya, kasi bakit importante ito? Bakit madami ng proposal In fact, ngayon sa Senado pa lang, 7 ang nag-file ng bill na may kinalaman sa SIM registration. So sabi dito, this increasingly technological age has radically transformed our methods of communication. From letters, we moved to phone calls, fax messages, and now we have to depend on the immediacy and practicality of emails. Ewan ko ano ang naabutan ni Atty. Jeremiah, no? But sabi rito, text messages, assisted instant messages, video conferences, and the like. With a click, we can begin real-time conversation with people across great distances. So, naman, with a click, we can easily send documents. And that would otherwise have translated to reams and reams of paper. With a click, we can send and receive money and execute financial transactions, without need of physically going to the bank. With a click, we can send a single message to a multitude of people at once. With this ease, of course, so siyempre napadali nga naman ang buhay natin, Pero ang sabi dito, it comes with a myriad opportunities for exploitation. So, yun yung mga pros and cons, So, sabi ito, consider the power of SIM cards. These cards not only enable text messaging and calls, but also make internet access possible for smartphone users. The corresponding mobile numbers issued along with these SIM cards are also used for social media registration. With just one unregistered SIM card, then comes a whole host of digital avenues for scams and other such illegal activities. Indeed, there is a growing industry of social media bot farms in the Philippines, wherein companies buy up thousands of SIM cards to aid in the creation of fake social media profiles. Hindi naman kaila sa atin, attorney. Nitong mga nakaraang mga linggo, hindi ba? Hanggang ngayon, may natatanggap pa rin ako, na mga either trabaho daw, na natanggap daw ako sa in-applyan ko, na meron kang kikitain, maski home-based ang trabaho, na 8,000, etc. ganyan. Meron din dyan mga online na gambling, merong mga iba na medyo talagang delikadong buksan pa. So, we are taking this opportunity po. Ba't natin pinag-uusapan itong panukalang batas? Gusto rin namin mag-issue ng warning sa inyo. Na kung kayo po ay nakatanggap ng mga ganito like trabaho, na offer, or mga pagsusugal na online, or sinasabing kailangan mo i-click ito, etc. dahil meron ka matatanggap, huwag niyo hong buksan. Please lang huwag niyo buksan. Sapagkat marami po ngayon na gumagamit ng ganito kaparaanan. In fact, very personal. Pangalan mo na ang nakalagay Tama. So parang kilalang kilala ka. At ito po ay hindi, kumbaga ang pagkakataon ito, ang sitwasyon ito, hindi po kumbaga hindi nalingat ang mga mambabatas natin dito. Sila mismo nakatanggap ng ganitong mga text messages and email messages. Kung kaya't nakita na nila ang danger din ng gantong, of course, we welcome technology, pero meron din pong mga kailangan tayong i-regulate para maiwasan po natin na itong mga malicious entities na gustong mag-prey, biktimahin ang ating mga vulnerable users, ma-protection na natin itong mga users na ito. Kaya po ang naging solusyon nila
ay magpa-register ng SIM. Diba? Matagal na to. Di ba pinag-usapan natin, attorney, last Congress meron na nito, no? But this time, ito ang nasa saad dito sa Subscriber Identity Module Registration Act. Tingnan natin ang ilang mahalagang provision dito, no? Section 4 nila nakalagay about SIM registration. So ito na yon. So kailangan daw para hinto ano ang pagdami ng SIM or electronic communication aided crimes talaga ha, but not limited to terrorism, text scams, unsolicited, indecent or obscene messages, bank fraud, and massive disinformation. All PTEs or yung pong tinatawag natin na mga public telecommunications entity, yung mga telcos, sila po ay i-require na i-register ang SIM card as prerequisite to the activation thereof. In accordance with these guidelines. Ano? So magsaset sila ng guidelines patungkol riyan at nakalagay pa rito na all SIM to be sold by PTEs shall be in a deactivated state. It shall only be activated after the end user completes the process of registration. Ngayon meron tayong existing, di ba? Meron din ditong sinasabi. Ang sabi naman dito, all existing SIM subscribers with active services shall register with their respective PTEs. So pati pala yung mga existing. I-register, ano? So, within 180 days from the effectivity of this act. So, dapat bantayan natin. Magiging batas ba to? Kasi, lalo na siguro, attorney, yung mga naka-prepaid SIM card, no? Kasi yan ang ano talaga dyan eh. Yes. Kasi yung tayong mga iba sa atin na mga naka-line, meron ng information ay sinusumite. Para naka-register ka na kasi plan nga yung in-avail mo, di ba? So, pero napakadali kasi talagang kumuha ng mga prepaid SIM cards. So, hindi mo na matrack sino ba itong nagte-text, matawag, di ba? Yes. Kaya, ang sabi rito, kailangan pati daw existing, i-register din, ano? Within 180 days from the effectivity. Sana madali lang yung registration, ano? Yan nga ayan nga eh. Kasi sabi walang rito, red tape. Oh yeah, that's right. Kasi baka naman matagalan tayo doon. But anyway, ang sabi rito, failure to register within the prescribed period shall authorize the PTEs to automatically deactivate or retire the SIM number and registration. The deactivated SIM may only be reactivated after registration in accordance with this act. So, yun. Kailangan pala talagang alamin natin ito, no? So, tingnan natin ang sale and registration guidelines. Kasi may provision din dito sa Section 5. Sabi, NTC, in close consultation with PTEs and in consultation with major consumer groups, of course, nandiyan din ang DTI, NTC, DICT, shall formulate the necessary guidelines. Pero ito ang parameters. Ang una, submission of duly accomplished control number owner's registration form with full name, date of birth, and address. And this registration form shall be accomplished electronically through a platform or website to be provided by the PTEs or the telcos. So the same shall include an attestation by the SIM buyer that the identification documents presented are true and correct, and that the said person is the one who accomplished the registration form. So registration form pa lang yan. Pangalawa, you have to present a valid government-issued IDs to verify kung ito nga nagpaparegister ng SIM or itong bumibili ng SIM ay the one and the same person, di ba, na nandoon sa card. Pangatlo, a buyer who fails to comply with the requirements for registration shall result in their SIM not being activated. So ayaw mo magpakilala or ayaw mo magbigay ng ID, hindi ka mapagbebentahan ng SIM card
At kung ikaw man ay merong SIM na ginagamit, i-deactivate nila yan. Ayan. So, the registration of SIM by a minor, ayan, shall not be prohibited. Not prohibited. Okay. And provided that said minor has obtained the consent of the parent or legal guardian at the time of registration. Pagdating naman sa mga foreign nationals, kasi di ba may mga turista tayo rito, di ba, attorney, na nag-avail ng ating SIM card, local, para naman magamit nila to communicate within the country. So, pwede naman daw yan. Basta i-register nila yung kanilang full name, yung passport number and address in the SIM registration form and present their passport and proof of address in the Philippines. Ngayon, ang pag-register, sabi rito, the electronic registration form, di ba mag-apply kayo to buy a SIM or i-register mo yung SIM mo kung user ka na ng SIM na ito, it shall be kept by the concerned PTE in a centralized database. The database shall strictly serve as a SIM register to be used by PTEs to process, activate, or deactivate subscription and shall not be used for other purpose. Totoo naman. Kasi dami nag-aalok eh. Actually, attorney, medyo na-disappoint nga ako. Akala ko ako lang yung pumapasa dun sa mga nagtitext. Pareho pala tayo na napili tayong dalawa. Yes. Kung pinatulan mo yan, ang dami talagang nanloloko. No? Okay, so sale of fraudulently registered or stolen SIM. Sabi rito, any PTE agent or entity that will engage in the sale of fraudulently registered or stolen SIM shall be held criminally liable. At meron ding confidentiality clause dito. At maganda dahil in-enumerate ang mga batas na kung saan ay nagbibigay ng protection sa atin. So sabi, any information obtained in the registration process shall be treated as absolutely confidential and cannot be disclosed to any person. Of course, merong mga exception dito. Let's say kung merong court order or legal process, etc. Now, the disclosure of information, sabi rito, the PTEs shall be required to provide information obtained in the registration process only upon the issuance of a subpoena of a competent authority. So, hindi basta-basta di ba, ipagbibigay alam yung mga information doon sa SIM card registration. Kailangan merong authority, competent authority na nag-issue ng subpoena and court yon na kailangan mo ipakita ang nilalaman ng SIM card registration. At ang penalties niya is ranging from 300,000 pesos sa first offense to third and subsequent offense, alam mo, nasa 1 million pesos na ang penalty na kanilang prescribe dito. And of course, for breach of confidentiality, meron din dito ng mga penalties na inilagay. Kaya makikita natin ng pagbibigay importansya ng ating mga mababatas doon sa pagbibigay proteksyon sa ating mga mamayan na, di ba, maaari talagang mabiktima nitong mga text scams na ito. Kaya yan po ay ating pinagbibigay babala sa inyo na patuloy na wag po ninyong i-click yung mga links na kumare, i-delete nyo na po yan. Kasi po malamang-lamang na iyan po ay scam. Actually, attorney, pagaling sila kasi minsan nag-i-email sila, gamit nila yung mismong logo ng mga letterhead, bangko at in fact, attorney, dun sa aking isang Facebook, yung public Facebook page ko, ay nagpadala ng notice sa akin ang Facebook. Akala ko, at i-delete na daw yung aking account. So, kailangan kong i-click yung isang link. So, buti ako yung nakapagtanong sa isang eksperto bago ko i-click. Sabi sa akin, attorney, scam yan, wag niyo pong i-click. So, talagang napapanahon po itong panukala na ito. Kaya't kalakip ng ating warning ay ang pagbibigay na alam na ito pong Senate Bill 1310 na Subscriber Identity Module or SIM Registration Act ay pinag-harmonize na ng Kongreso ang kanilang mga version, Lower House and the Senate.
At sila ay nag-bicameral conference committee this week at nawa po mukhang yung probability na ito ay pumasa ay talagang naroroon na dahil nasa harmonization na sila. No? At bantayan po natin at ipanalangin natin na ang layunin talaga ng batas na ito ay maisakatuparan kung ito man ay maging batas na. Yeah. Sa ating pagbabalik, abangan naman ang ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya pag po kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kaagapay, anong paniniwalaan mo? Fake o fact? Paano nga ba malalaman? Narito ang mga paraan. Source check. Siguruhing ito ay mula sa reliable news organization. Content check. Basahin ng buo ang laman ng balita. Ito ba ay kapani-paniwala, hindi nakapaninira, at sigurado ang mga impormasyon. Cross-check. Hanapin ang ibang legit na news source kung may kahalintulad na balita. Check the date. Kailan ba ito na-publish? At siguraduhin ito ay hindi na-repost. Check your motive. Madaling mahulog sa maling balita kung mayroon kang internal motive para ikalat ang maling balita. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha lamang sa kinauukulan. Paalaalang hatid sa inyo ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y nagbabalik at dadako na tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na pagtulungan at sagutin ang inyong pong mga katanungan. Okay, so ito na unang katanungan. Hinuli ng CIDG ang kapatid ko. Nakapagpiyansa naman kami ng 80,000 at na-release siya. RA 7610 po ang kaso niya. Naghanap kami ng attorney para mabilis matapos ang kaso, pero hanggang ngayon wala pang hearing. So, pumunta kami sa Fiscal's Office at nagtanong kung nakapag-file ng motion for reconsideration yung attorney namin. Pero wala daw pong nakalagay sa logbook. May warrant yung kapatid ko kasi failed to appear sa hearing. Pero wala naman po kami natanggap na sabina na may hearing, hindi kami na-inform. May affidavit of desistance na hindi na magpapatuloy ang kaso dahil namatay yung nag-file ng kaso laban sa kapatid ko. Ang tanong ko po, ano pa ang gagawin namin or ano pang move ang gagawin nila para mapabilis ang galaw ng kaso ng kapatid ko? Marami siyang nailahad sa atin, pero ang dami din natin i-clarify, attorney, hindi ba? Tama, attorney. Yeah. So sa akin una siguro tanong, kasi sinabi dito na kung tama ho ba pagkakaintindi namin na dati na ho kayo nakapagpiyansa pero hinuli ulit ng police kasi at ayon po yung CIDG, ayon po sa inyong nilahad sa amin, ay mukhang nagkaroon ng hearing at hindi umattend. Talagang pagkaganon po at criminal case at failure to attend, to present yourself before the court during the hearing, ayun ho ang pinakamalaki at basic na dahilan for the court to cancel yung tinatawag po ninyo na bail. Ano po? No, pag kinancel po yung bail, ibig sabihin po ay wala na po yung piyansa. Kasi ang piyansa ho talaga, attorney, di ba? Ang bail is there to guarantee yung attendance mo, appearance, and to present yourself in court kapag kailangan ng korte na ikaw ay makausap at papuntahin. Bibigyan ka ng provisional freedom, na ibig sabihin para ikaw ay habang may pending ang kaso mo ay pag-function ka
ng malaya. Yes. Pero kapag hindi ka talaga nag-attend, ay talagang maka-cancel. Pero ang sabi ko kasi attorney dito ay nag-hearing daw, subalit hindi siya nakatatanggap ng notice. Hindi siya nakatanggap. Yun ang gusto rin naming malaman. Baka kasi meron tumanggap doon sa doon sa last known address at ito mga bagay na ganito no attorney kailangan i-verify nila mismo sa korte kasi po sino man ang tumanggap ng notice na yon makikita niyo po yung pangalan doon at kung kailan natanggap at kung saan po. Tsaka attorney kasi normally sa mga criminal cases kapag ka ikaw ay for example ay nagkaroon na ng arraignment o nagkakaroon na ng hearing, bago matapos yung hearing ay ina-announce yung next na date, hearing date. So pinapapirma din pinapapirma din yung mga akusado at yung mga parties na natanggap nila or sila ay present nung binigyan sila ng notice during ng hearing. Kasi ibig sabihin ay notified ang mga lahat ng umaattend. Pero iniisip ko naman attorney, baka naman ang sinasabi nila dito ay yung arraignment hearing. Yung first hearing ang hindi sila naka-attend. Subalit, kailangan sigurong kausapin ho ninyo ang inyong abogado para i-confirm po sa korte ang inyong address, kung saan ba ito pinadadala. No? At attorney, meron pang isa siyang binanggit dito, yung affidavit of desistance. Oo. Yeah. Siguro gusto mo paliwanag, attorney, ano ba ito affidavit of desistance na ito? Ito ay nangyayari po kasi. Kaya pag desistance kasi, para kang, di ba, napipigilan ka na, di ba, to desist, to stop, So, mangyari po nito, kung may affidavit of desistance, ang ibig po sabihin, hindi na po ipagpapatuloy yung pagdinig doon sa kaso, ipaghahabla dahil sa maaring nagkaayos, hindi ho ba? Or meron lang misunderstanding. Usually, ganyan lang nakalagay na reason dyan, di ba? So, yan ho ang nilalaman ng isang affidavit of desistance. At iyan ay isang bagay din na kailangan i-verify, attorney. At ano ba ang magiging epekto kung merong affidavit of desistance na inaprubahan na rin naman ng korte? Yan po ay kapag inaprubahan ng korte po yan, bagamat ang tunay na kalaban ng taong kinasuhang kriminal ay ang people of the Philippines o ang sambayan ng kaya nga ang piskal ang kalaban po ninyo, pero kadalasan ay ito din po nadi-dismiss on the ground na kawalan ng ebidensya noong piskal na magpatuloy kasi syempre ang piskal naman po ay nakasalalay din doon sa private complainant. So, ilang witness niya. Walang witness. So kung hindi na siya magko-cooperate, sasabihin ng piskal yan ay wala na po akong ebidensya, Your Honor, kaya ako po yan nag-move na ito po ay ma-dismiss na at maibawas na sa kanyang dockets yan. Parang ganyan po yan. So, at kung namatay naman ang complainant? Ganun din yon, attorney. Parang doble nga yan. May desistance na, namatay pa. So, sino ang magte-testify? So, alamin nyo rin sa inyo pong abogado kung bakit po, kung ito po'y na-file na. O baka naman, meron pang ibang mga complainant aside doon sa namatay na complainant. Posible, yes. Alam po ninyo, obligasyon po ng inyong abogado na ipaliwanag po ito sa inyo. Kaya po, makipag-ugnayan po kayo sa kanya sapagkat siya po ang makakapagpaliwanag na mabuti ng mga kaganapan dyan sa inyong kaso. So, tungo tayo sa susunod pang katanungan. Sabi niya, husband and wife, ayan, hiwalay na at parehas na may kinakasama. Pero ang gustong mangyari ni wife, since wala siyang trabaho, ay ipa-shoulder niyang lahat ng gastusin nila with 2 kids kay husband. May right daw siya, since hindi pa naman annulled ang kasal nila kahit may kinakasama na sila pareho. Kasal pa rin din sila at may right pa rin siyang mag-demand ng gusto niyang amount at makihati or hindi since valid pa sa batas ang kasal nila. Pag hindi ba pumayag si mister sa gusto niya, makakasuhan ba siya? Since nagbibigay naman siya ng 40,000 a month nang walang palya. May right ba si mister na baguhin yun? Or may right ba si wife
na ipakulong si Mister pag binabaan niya ng 40,000 pesos ang sustento ng mga bata, ng 2 bata. Ngayon, linawin lang natin, para po kayo makulong sa anumang kasong kriminal, kinakailangan may judgment of conviction. Yeah. Na nadinig na parehong panig at nagkaroon ng hatol ang korte na guilty. No? So, dito po, sa VAUSI o Violation of Violence Against Women and Children Act na na-violate, talagang pag walang support, take note no support ang pinag-uusapan po natin. Yan ay economic abuse. Pero dito, attorney, wala daw palya, nagbibigay ng support. 40,000 pesos a month. Malaki na so, yun. Yes. At dapat po, itong si Mister, ay pag nagbibigay ng support, dapat to may pruweba rin, dapat pinapasay or let's say, nagdeposito siguro of this amount doon sa account ng wife, yung mga ganyang bagay, Kasi po, iyon na isang pagkapatunay na hindi kayo pumapalya. And therefore, walang economic abuse dito na tinatawag, kung yan ang ground for violation of VAUSI. Ngayon, with regard do sa, pwede bang taasan, pwede bang bawasan ang ibinibigay na sustento? Ang family code po, meron sinasabi tungkol riyan. Depende po kasi sa pangangailangan ng pagbibigyan at doon naman din sa kakayahan ng nagbibigay. Kaya po walang eksaktong percentage at halaga kung magkano ibibigay. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, depende sa kasi kailangan proportionate di ba? Attorney, pangangailangan ng pagbibigyan ng suporta at yung kakayahan nung magbibigay ng suporta. Proportionate. Kasi naman kailangan din naman may maiwan doon kay Mister dahil may buhay rin naman siya. Dapat niyang ipamuhay, di ba? It's a life to live. So, hindi naman po pwede na mag-demand lang na mag-demand. Wala man lang matira. Saka attorney, mukhang ang sinabi dito kanina na ang mister ay walang palya sa pagbibigay, subalit sa ngayon ay wala daw kita or walang pera si Mrs. Walang kinikita. Ibig sabihin noon naman okay, pero ngayon ay hindi na okay kasi kulang. And it looks like ang gusto yata talaga daw, according nung asawa, ay sagutin ang lahat ng pangangailangan. Yung pangangailangan niya and possibly pati yung pangangailangan ng kinakasama. Bakit ganon? Di ba? So it's baka actually ito ay kailangan na mas linawin ninyo dahil wala ka naman obligasyon bilang lalaki na yung kinakasama ng asawa mo na naghiwalay kayo ay pati yun ay tustusan mo. Sa iyong mga anak, ay meron, in fact, attorney, sa batas ay ang mag-asawang lalaki at babae ay meron silang parehong responsibilidad na provide at pangalagaan ng kanilang pamilya dahil nga ang kanilang properties are tinatawag na absolute community of property. So meron talaga kayong pinagsamang responsibilidad. Bagamat ang sa ating tradisyon talaga ay ang lalaki ang siyang talagang nagsusustento sa kanyang pamilya, pero it doesn't mean na wala rin hong obligasyon ang asawang babae na magbigay din ho kung kinakailangan. So, ang solusyon dito, attorney, siguro ay pag-usapan talaga nila kung ano ba ang kaya sa hindi. At hindi mo naman talaga pwedeng pagain kung wala na. Di ba? Yes. So, hindi naman makatarungan din. Oo. So, ibabalance yan. Ngayon, kung pwede bang makulong, attorney, tinatanong nila, ay ito po ay kung mapatunayan na talagang sinasadya na pinababayaan ang pamilya, pero sa lagay na ito 40,000 a month na walang palya ay baka hindi ho yan sapat na ebidensya na talagang pinabayaan yun ho tingnan na lang ho natin baka naman kasi attorney bilyonaryo yung lalaki kaya kaya maliit na halaga lang to. Pero sa isang normal na sigurong kumikitang tao ang 40,000 ay malaki na po yan. Ayan. So kailan matitigil daw ang
pag-support ng mag-asawa sa bawat isa, syempre kapag ka naanal yan or kung nanali pa yung marriage, napuputol na po rin yung na mag-support. Pero sa mga anak, hindi napuputol, di ba? Unless, of course, dumating na sa pagkakataon na yung mga anak ay kaya ng, di ba, tumayo sa kanilang mga sariling mga paa, no? So, anyway, ayan. So, ito tingnan natin isa pang katanong. Ito naman tungkol sa voice record. Ayan, voice record na tayo. Sabi niya, pwede po bang gawing ebidensya ang voice record? Namatay po kasi yung tita ko, pero na-record yung conversation niya at ng mga apo niya sa pamangkin na nagpapatunay na hindi pumapayag ang tita ko na ibigay sa mga pinsan ko ang lupa. Sikreto lang po yun na i-record dahil ayaw ng tita ko na nire-record siya. Wala pong anak ang tita ko. Tungkol ito sa lupa na inaangkin ng mga pinsan ko na sa kanila na daw mapupunta ang lupa na binili ng tita ko. Sino ang mas may karapatan? Ang mga pamangkin or mga kapatid ng tita ko na naiwan? Yung tatay ng mga pinsan ko ay patay na rin. So more on kung ano ang ari-ari ang naiwan ni tita na single. So bigyan ko lang ng doon sa puntong yun. Pag po ang isang tao ay namatay at wala po siyang anak, wala siyang descendants, ang susunod na magiging tagapagmana ng kanyang mga ari-arian ay yung descendants, or rather yung ascendants and siblings, no? Kung may magulang, kung may mga kapatid, kasi una dapat pababa muna, no? So descendants, wala nga. So ascendants, o hindi kaya yung mga siblings, at ang cousins, yung mga pinsan, ay maaaring magmana lamang, pero hindi directly kay tita, kung hindi yung share lamang ng kanilang parent na nakamana dahil yung hindi ba yung kanilang magulang ang kapatid ni tita. Hindi mismo po yung cousins lang ang pwedeng mana sa ganitong sitwasyon, kundi yung mga kapatid ni tita. Ayan, ang pwede lang magmana. At yung mga anak ng mga kapatid na yon, ng mga cousins, they can only get yung share ng kanilang magulang, na makukuha mula doon sa ari-arian ni tita kasi namatay nga po na walang anak. Attorney, doon naman sa question niya kanina na pagre-record. Yung pagre-record. Maganda yan. Interesting yan. Siguro i-feature natin minsan yan dun sa ating punto per punto. Punto per punto. No? Ito siguro yung pinapatukuyan niya, yung Republic Act 4200 o yung anti-wiretapping law dito sa ating Pilipinas. This is the act prohibiting and penalizing wiretapping and other related violations. Ang sabi ho dyan ay bawal, it shall be unlawful for any person not being authorized by all the parties to any private communication or spoken word to tap any wire or cable or by using other device or arrangement to secretly overhear, intercept, or record such communication or spoken word by using a device commonly known as dictaphone or dictagraph, dictaphone or walkie-talkie or tape recorder o however otherwise described. So, yan po ang general provision po dyan ay hindi ho magagamit yan. Yan po inadmissible po sa korte. Kasi hindi ho alam ng tao na habang siya nagsasalita, siya ho pala ay nire-record. Ito po ay base na rin sa constitutional right to privacy po ng mga tao who are expecting that such communications are only between and amongst doon sa mga kasama at kaharap niya nung pagkakataon ho na yan. So maliban na ho na payagan at mag-consent po ang lahat ng mga partido, tandaan po natin lahat ng mga partido na nire-record ay hindi ho natin ito pwedeng gamitin. Pati ho yung mga sa Zoom meeting ho natin, sasabihin ho natin na pwede ho bang i-record muna natin ito. At buti ngayon may automatic na notification na ito ay being recorded. So, mahalaga yan. And attorney, isang tip dun sa mga gusto mag-record na meron namang consent, i-record nyo rin ho yung pag-consent nila on record. Kasi minsan sabi, okay lang ho ba na i-record namin ito? O sige ho, ni-record mo. Hindi naman na-record na pumayag siya. So, i-deny. I-deny. So, pagka-record, sabihin nyo, gusto ko lang hong sabihin na ito po na being recorded. Okay po ba tayong lahat?
Ayan. Pag sinabing yes, o di okay na okay. Pati yung paghingi ng permiso ay dapat recorded. I-record mo rin. I-record mo din. Oo. O paraanin natin ng isa pa, no? At nagmamadali na ang oras. Yan, oo. Paano ko po mapapalitan ang title ko sa lupa? Kasi naka-name pa nung dalaga pa ako. Nais ko sana mailipat na sa surname ko na may asawa na ako ngayon. Gusto lang natin din sabihin, attorney, na yung mga kasing properties na ating pag-aari bago nung tayo binata at dalaga, the moment na we say I do sa ating napangasawa, nagkakaroon pati hindi lamang ang kanilang buhay, ang kanilang puso ang pagtataliin, di ba? Pati ang kanilang mga properties ay magiging isa rin, unless merong prenuptial agreement. Ibang usapan po 'yun, Kasi ang mananaig po kung wala kayong prenuptial agreement ay absolute community pa rin, di ba? O kaya minana mo sa iyong magulang habang mag-asawa kayo, ito sa iyo lamang pumapasok. Yun na exclusive. Exception lamang, pero generally talaga, attorney, lahat ng papasok sa isang spouse ay co-owned na, tinatawag na community property na ng marriage. Mag-asawa. Kaya may kailangan pa bang palitan ang title niya? Oo. Baka minsan, attorney, gusto nila palitan. Pero actually, ang siguro maiksing sagot natin dyan, pwede naman po. Sabihin nyo lang po sa Register of Deeds at ipakita nyo po ang mga documents. Ay pwede po yung palitan. Syempre, magbabayad ho kayo ng extra. Pero ang suggestion ko, attorney, kung yan ay red title pa, yung dating lumang title na pula, ipapalitan nyo na po ng computerized title para electronic title para mas mabilis na po ang inyong pagpapalit o pagpapalipat sa susunod hong mga panahon. Yung color blue na ang kalalabasan. Oo, yan. Ayan, para updated. Yan na lang ang ating oras sa ating Payo de Asunto segment. Kung hindi po ninyo napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo itong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio, o dito po sa ating Tabas ng Batas, FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong pong mga katanungan, abangan po ninyo ang mga susunod na Sabado dahil baka ho namin ito naman ay talakayin. Sige po, tayo po idadako na sa ating oras ng pananalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muli po kaming makapag-usap ni Attorney Chona. Sa pagkakataon, Panginoon, that we would be able to walk with those who have asked their questions sa kanilang mga katanungan at problema. Aming hiling, O Diyos, na gamitin niyo po ang programang itong patuloy na maging pagpapala sa bawat isang nakikinig at umaantabay sa amin. We pray also, Lord, na sa bawat isa na dumadaan sa anumang mga problemang legal, problemang relationships, we pray, Lord, that your Holy Spirit would be the one to guide them and lead them, Lord, to your path of righteousness. Marami pong salamat. Pagpalain mo po ang istasyon na ito at ang lahat po, Panginoon, na nakikinig at inaabot namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Salamat po, kaagapay, sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 Signal TV through GCTV. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales na nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kami sa susunod na Sabado, parehong oras, parehong himpilan at mga social media platforms. Kaya't lagi po ating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.